Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior boss. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji. Jezebel H. Bernardino, Casey Laude. Alexandro. Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Dr. Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya ang maghahatid sa inyo na may init at nagbabagang balita sa linggong ito. At ito ang programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon. Sa East Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. At narito ang mga ulo ng balitang aming tinutukan sa linggong ito. Mga kalahok sa 2023 Local Government Unit Compliance Assessment, pinarangalan. Ang Agricultural Launching and Distribution of Pre-Organic Fertilizers, isinagawa sa Kalayaan, Laguna. Kampyonato sa William Jones Cup na kamit ng Strong Group Pilipinas. NCR, hinirang na overall champion sa Palarong Pambansa 2024. Habang pumangalawa naman ang rehiyon ng Calabarzon. 5S kontra dengue, kampanya para sa kaligtasan ng komunidad, inilunsad. Brigada Eskwela 2024, umaarangkada na para sa matatag na paaralan. Ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naganap sa batasang pambansa. Libu-libong pasahero sa NAIA na antala ang pag-alis dahil sa global IT outage. Bagong Pilipinas Mobile Clinic nandito na sa Laguna. 50th National Nutrition Month isinagawa sa Santa Rosa, Laguna sa tulong ng City Nutrition Office. Simulan na natin ang balitaan ngayong linggo. Simulan natin sa balita mula sa Calabarzon. Department of Agriculture Calabarzon, Regional Agricultural Engineering Division, nagsagawa ng mid-year assessment para sa taong 2024. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Nagsagawa ang Regional Agricultural Engineering Division RAED ng Department of Agriculture sa Calabarzon ng mid-year assessment para sa taong 2024 noong ika-17 ng Hulyo. Layo ng assessment na suriin ang estado ng mga proyektong infrastruktura ng kagawaran, lalo na mga makinarya, pasilidad, small-scale irrigation projects, farm-to-market road, at iba pang mahalagang aspeto. Sa pagtitipon, ibinahagi rin ng RAED ang kanilang mga plano at mga inaasahang proyekto para sa natitirang kalahati ng taon na pinangangasiwa ng Programs and Project Management Sections, Standard Regulation and Enforcement Section, at Engineering Plans Design and Specification Section. Pinangunahan ang aktibidad ni RAED Chief Engineer Romelo Reyes kasama ang Assistant RAED Chief na si Christian Paul Ariola, Engineer Mark Anthony Fordan, Engineer Joey Jana Baha, at iba pang kawani mula sa RAED, mga pangunahing programa at iba't ibang dibisyon ng tanggapan. Para sa East Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji.
Mga kalahok sa 2023 Local Government Unit Compliance Assessment, pinarangalan. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Mga kalahok sa 2023 Local Government Unit Compliance Assessment, pinarangalan. Nagpapaabot ng pagbati ang kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal Rehiyon 4A sa lahat ng natatanging awardees at mga pumasa sa 2023 Local Government Unit Compliance Assessment sa ilalim ng Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program. Ipinapahayag ang papuri sa kanilang pagsusumikap sa paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang tagumpay na ito ay patunay ng kanilang mahusay na pamumuno at pangako sa epektibong pamamahala na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating kapaligiran. Ang mga pinarangalan ay kinabibilangan ng lungsod ng Biñan at Bayan ng Kalayaan na nakatanggap ng Platinum Award, lungsod ng San Pedro at Bayan ng Mahayhay na ginawaran ng Gold Award, at lungsod ng Calamba, lungsod ng Santa Rosa, Bayan ng Pakil at Bayan ng Liliw na pinarangalan ng Bronze Award. Bukod dito, maraming iba pang lungsod at bayan sa lalawigan ng Laguna ang nakapasa na mahigit sa 70% na marka na nagpapatunay sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap. Muli, binabati namin kayo, sama-sama tayong magtulungan para sa isang mas malinis at mas malusog na Manila Bay. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. DILG Region 4A sinagawa ang hapag sa Katutubo Project. Katutubo katuwang sa pag-unlad para sa masaganang bagong Pilipinas sa Barangay Tainan, Labay, Rizal. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Salen. Pinangunahan ng DILG-4A katuwang ang National Commission on Indigenous People at ang Bayan ng Tanay Rizal ang paglulunsad ng Hapag sa Katutubo Project, Katutubo katuwang sa pag-unlad para sa masaganang bagong Pilipinas sa Barangay Laiban, Tanay Rizal noong 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon naman kay Secretary of Interior and Local Government Attorney Benjamin Abalos Jr., sila ay patuloy na susuporta at mangangako kasama ang kanilang departamento sa pagpapaunlad sa mga indigenous people. Kaugnay nito, ang Hapag sa Katutubo Project ay nagsisilbing isang makabuluhang milestone ng pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin ang pag-unlad ng indigenous cultural communities sa buong bansa. Samantala, itinampok din sa kaganapan ang serbisyo karaban na nagbigay ng mga serbisyo tulad ng medical check-up, Philippine Statistics Authority registration, seedlings distribution at IP merchandise promotion. Para sa Ispatrol, Rainier Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. Balitang Laguna naman tayo. Agrikita launching and distribution of pre-organic fertilizers isinagawa sa Kalayaan, Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Sa pangunguna ng tanggapan kasama si Governor Ramil Hernandez, nagkaroon ng programang Agrikita ng libreng organic fertilizers sa mga magsasaka ng bayan ng Kalayaan. Layunin nito na makamitang isang masaganang ani para sa lahat ng magbubukid na naging bahagi ng aktibidad, kasabay ng pagtaas ng kita mula sa kanilang pang-araw-araw na pagsasaka. Ang pagbibigay ng organic fertilizers ay bahagi ng commitment na suportahan at palakasin ang sektor ng agrikultura sa bayan. Sa tulong ng E-Unlad Foundation at E-Unlad Marketing Cooperative, nagkaroon ang mga magsasaka ng pagkakataon na maging bahagi ng isang kooperatiba. Sa pamamagitan ng kooperatibang ito, inaasahan na mas mapapalakas pa ang ating produksyon at kita. Bukod sa paghahatid ng libreng organic fertilizers, patuloy ang magiging suporta sa mga programa at proyekto na naglalayong pagyamanin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng edukasyon at modernisasyon sa agrikultura. Patuloy na itataguyod ang pangmatagalang kaunlaran ng sektor na ito sa komunidad. Para sa Ispatrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude.
People's Day sinagawa ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at Governor Ramil Hernandez sa provincial capital sa Calamba City. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Sandro Tapia. Noong nakaraang Huwebes, Hulyo 11 sa taong kasalukuyan, ipinagdiwang natin ang People's Day kung saan personal na ipinagkaloob ang tulong sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Sa pagkakataong ito, taimtim nilang tinulungan ang ating mga kalalawigan sa kanilang mga bayarin sa ospital, pambili ng gamot, dagdag na pinansyal para sa mga pag-aasikaso sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay at iba pang pangangailangang pinansyal. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan nila Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at Governor Ramil L. Hernandez, kung saan binigyan diin nila ang kanilang suporta sa ating mga kababayan at samahan na lokal. Sa Provincial Capital Extension sa lungsod ng Calamba, kung saan ginanap ang pagdiriwang, nagkaroon tayo ng pagkakataong may padama ang tunay na malasakit sa ating mga kababayan, handang makinig, tumugon at maglaan ng oras para sa kanilang mga pangangailangan. Patuloy kong asahan ng inyong tiwala at suporta sa aming mga adhikain na maglingkod ng tapat at buong pusong maglingkod sa ating lalawigan. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Bagong Pilipinas Mobile Clinic, nandito na sa Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, mas pinalapit ng pamahalaan ang serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Laguna sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic. Pinangunahan ng Department of Health, ang inisyatibong ito ay bahagi ng programa ng administrasyon upang magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Personal na tinanggap ni Governor Ramil Hernandez ang simbolikong susi ng mobile clinic mula kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isang seremonya na ginanap sa Tagaytay City. Naglalaman ang mobile clinic ng mga makabagong kagamitang pang-medikal tulad ng mobile digital x-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, reagent refrigerator, at iba pang mga kagamitan na kinakailangan para masiguro ang wastong resulta ng mga laboratory test. Iba't ibang serbisyong medikal ang inaasahang ihahatid ng mobile clinic sa mga mamamayan ng Laguna. Kasama sa mga serbisyong ito ang libreng laboratorio, konsultasyon at gamot. Natasa naman ang bawat lokal na pamahalaan na magbigay ng testing kits, reagents at iba pang medical supplies, pati na rin ang wastong pamamahala at pagpapanatili ng sasakyan. Ang programang ito ay bahagi ng Love for All na inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos na isang health at social program na naglalayong tugunan ang pangangailangang medikal ng mga komunidad sa buong bansa. Layunin ng programa na may ihatid ang serbisyong medikal sa mga lugar na hirap maabot ng mga tradisyonal na pasilidad. Ayon kay Governor Ramil Hernandez, ang pagkakaroon ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic sa Laguna ay malaking tulong upang masiguro ang mga mamamayan ay may access sa dekalidad na serbisyong medikal. Aniya, ang mobile clinic na ito ay magsisilbing tulay upang makapagbigay ng agarang atensyong medikal sa mga lugar na hirap maabot ng mga tradisyonal na pasilidad. Sa mga tulong ng makabagong kagamitan, tiyak na mas mapapadali at mapapahusay ang serbisyong medikal para sa lahat. Inaasahan na ang mobile clinic ay maglilibot sa iba't ibang bahagi ng Laguna upang marami pang mamamayan ang makinabang sa programang ito. Patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan bilang bahagi ng layunin ng Bagong Pilipinas. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. 50th National Nutrition Month isinagawa sa Santa Rosa, Laguna sa tulong ng City Nutrition Office.
Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Cedric Sanji. Pinangunahan ng City Nutrition Office ang pagdiriwang ng 50th National Nutrition Month na may temang Sapan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat na ginanap sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna. Kaugnay nito, isa sa mga naging aktibidad ng programang ito ay ang NutriQuiz Idol Kasinanay Contest, kung saan nilahukan ng mga grupo ng nanay mula sa iba't ibang barangay sa Santa Rosa na ginanap noong 15 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ang layunin ng larong ito ay subukan ang kaalaman ng bawat isa tungkol sa nutrisyon. Samantala, nasungkit naman ng Barangay Dila ang first place na sinundan ng Barangay Pulong Santa Cruz at Barangay Tagapo. Ayon sa Santa Rosa Information Office, isa lamang ang NutriQuiz sa listahan ng mga aktibidad na inihanda ng lungsod para sa buwan ng nutrisyon. At isa ito sa mga patunay na tuloy-tuloy ang suporta ng lungsod pagdating sa nutrisyon. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Serbisyong Tama Caravan isinagawa sa Santa Cruz, Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Jezabel Bernardino. Serbisyong Tama Caravan isinagawa sa bayan ng Santa Cruz. Isinagawa ang Serbisyong Tama Caravan sa bayan ng Santa Cruz, Laguna na pinangunahan ng ating Gobernadora Ruth Mariano Hernandez kasama ang tanggapan ni Gobernador Ramil Hernandez noong 19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ang Serbisyong Tama Caravan ay binubuo ng libreng dental at medical services kasama ang mga masisipag at butihing mga doktor at medical staff na nagbibigay ng libreng tooth extraction, laboratory tests, medical consultation, gamot at bakuna para sa mga kalalawigan nating mga benepisyaryo ng aktibidad. Kaugnay nito, ipinagkaloob din sa ating caravan ang libreng gupit, libreng pananim at iba pang agricultural products at libreng mga livelihood trainings. Para sa Ace Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Balitang internasyonal naman tayo. Dating US President Donald Trump tinangkang patayin sa gitna ng election campaign. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Rainier Saleh. Nabigo ang tangkang pagpatay kay dating Pangulo Donald Trump matapos mabilis na tumugon ang kanyang security detail at arestuhin ang suspect. Nangyari ang insidente sa isang pampublikong kaganapan sa Mar-a-Lago, Florida, kung saan nagbigay ng talumpati si Trump. Ayon sa mga ulat, isang lalaking may dalang baril ang nagtakang lapitan si Trump habang nagsasalta ito sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Agad naman umaksyon ang Secret Service at iba pang security personnel upang pigilan ang mga banta at iligtas na mailikas ang dating Pangulo mula sa lugar. Walang nasaktan sa insidente at ang suspect ay agad nang dinakip at dinala sa kustodiya sa mga otoridad. Kinilala ang suspect na si John Doe, isang 35 taong gulang mula sa Orlando, Florida. Ayon sa mga investigador, si Doe ay may naunang mga kaso ng karahasan at tila may personal na galit kay Trump. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang motibo sa likod ng tangkang pagpatay. Pagkatapos ng insidente, nagbigay ng maikling pahayag si Trump sa pamamagitan ng isang video na in-upload sa social media. Ako ay nagpapasalamat sa aking security team at sa lahat na nagdasal para sa aking kaligtasan. Hindi tayo matitinag ng takot at patuloy tayong magtatrabaho para sa kabubuti ng ating bansa. Agad namang nagpahayag ng suporta ang mga kinilalang personalidad at politiko sa Estados Unidos. Sinabi ni dating Vice President Mike Pence, ang karahasan ay walang puwang sa ating lipunan. Ako ay nananalangin para sa kaligtasan ni Pangulong Trump at sa mabilis na pag-aresto ng suspect. Nakatakdang humarap si Doe sa korte sa susunod na linggo upang masampahan ng kaukulang kaso. Samantalang pinapalakas pa ang seguridad sa mga kaganapang dadaluhan ni Trump at iba pang prominenteng mga personalidad sa bansa. Ang insidenteng ito ay muling nagbigay diin sa kahalagahan ng seguridad at kaligtasan, lalo na para sa mga dating at kasulukuyang lider ng bansa.
Ang insidenteng ito ay muling nagdiin sa kahalagahan ng seguridad at kaligtasan, lalo na para sa mga dating at kasalukuyang lider ng bansa. Habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente, umaasa ang publiko na mas mapapalakas pa ang mga hakbang upang maiwasan ang mga ganitong uri ng banta sa hinaharap. Para sa 6 Patrol, Reynel Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Reynel Salen. Balitang sports naman tayo. William Jones Cup Championship nakamit ng Strong Group Pilipinas. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Sa kanilang gold medal match noong linggo, July 21, sa Xinjiang Gymnasium sa Taiwan, tinalo ng Strong Group Pilipinas ang Chinese Taipei Blues sa score na 83-79 sa overtime para bawiin ang korona ng Jones Cup para sa Pilipinas. Pinangunahan ni Tajuan Achi, isang American import, ang Pilipinas na may game high na 21 points sa 9 of 9 shooting mula sa foul line kasama ang 9 na rebounds, matapos mapalampas ang nakaraang dalawang laro ng Strong Group mula sa food poisoning. Tinapos ng Strong Group ang single round robin tournament sa pamamagitan ng mapagpasyang 8-0 sweep sa tatlong magkakasunod na charity wins mula kay Jordan Heading at Fenner. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. NCR hinirang ng overall champion sa Palarong Pambansa 2024. Abangan ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ng 6 Patrol. Sitwasyon sa second quarter. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Malaki Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Earl Sotoya. Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi.
Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko si Delo, hindi kayo mahihirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! matatagpuan dito sa Mindoro, Yeah. Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Oh, ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya ako nakabili nito. Yan ang ginagawa niyo dito. Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, Ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective!
anibersaryo ng Abot sa Tatanggap 6.352 na local trillion social pesos. pension ang 9,000 senior citizens. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Rosabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Nagbabalik ang programang pambalitaan ng Royal Cable My TV6. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbabahagi ng napapanahong balita sa ating rehiyon. NCR hinirang na overall champion sa Palarong Pambansa 2024, habang pumangalawa naman ng rehiyon ng Calabarzon. Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Matagumpay na nagtapos ang Palarong Pambansa 2024 na ginanap sa probinsya ng Cebu. Nanguna ang National Capital Region sa medal tally na nagpapatunay ng kanilang kahusayan sa iba't ibang larangan ng palakasan. Pumangalawa ang Region 4A Calabarzon, habang muling bumalik sa ikatlong pwesto ang Western Visayas Region. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon, ipinakita ng mga atleta mula sa NCR ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap na nagbunga ng kanilang pagkapanalo bilang overall champion. Ang Calabarzon naman ay nagpakita ng kanilang tibay at determinasyon, samantalang ang Western Visayas Region ay muling umangat upang makuha ang ikatlong pwesto. Inanunsyo rin ang mga susunod na lugar kung saan gaganapin ang Palarong Pambansa sa mga darating na taon. Sa 2025, ang Ilocos Norte ang magiging punong abala ng nasabing palaro, habang sa 2026 naman ay gaganapin ito sa Agusan del Sur. Naging makulay at matagumpay ang edisyon ng Palarong Pambansa ngayong taon, na nagdala ng pagkakaisa at inspirasyon sa mga kabataang atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. 5S kontra dengue. Kampanya para sa kaligtasan ng komunidad, inilunsad. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Casey Laude. Para sa balitang pangkalusugan, sa gitna ng patuloy na banta ng dengue sa bansa, inilunsad ang isang komprehensibong kampanya na tinatawag na 5S kontra sa dengue. Ang kampanyang ito ay naglalayong paigtingin ang kamalayan ng publiko at hikayatin ng sama-samang aksyon upang labanan ang sakit na dulot ng lamok. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang search and destroy. Ang publiko ay hinihikayat na takpan ang mga sisidla ng tubig at regular na palitan ng mga tubig sa mga flower vases upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran at tamang pagtatapon ng mga bagay na maaaring pamugaran ng mga lamok. Ang ikalawang hakbang ay ang self-protection measures. Ang pagsusuot ng long pants, long sleeves o high socks ay mabisang paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa kagat ng lamok. Bukod dito, mahalaga rin ang paggamit ng angkop na mosquito repellent. Ang pangatlo ay seek early consultation. Sa oras na makaramdam ng sintomas ng dengue, agad na kumonsulta sa mga health centers o pagamutan sa loob ng 2 araw. Ang maagang konsultasyon ay kritikal upang mabigyan ng maagang lunas at maiwasan ang komplikasyon ng sakit. Ang pang-apat ay say yes to mesting when there is an impending outbreak or a hotspot. Ang pagpapausok o mesting sa mga lugar na may mataas na insidente ng dengue ay isang mahalagang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Angkop ang hakbang na ito lalo na sa mga lugar na tinukoy bilang hotspot ng dengue. At panghuli, sustained hydration. Ang pagpapanatili ng sapat na pag-inom ng tubig at oral hydrating solution ay mahalaga upang mapanatiling hydrated ang katawan. Sa kaso ng mga malalang sintomas, kinakailangan din ng paglalagay ng swero. Ang kampanyang 5S kontra sa dengue ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad laban sa banta ng dengue.
Ang pakikiisa ng bawat isa sa mga hakbang na ito ay makakatulong upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Senator Sani Angara, mainit na sinalubong ni Vice President Sara Duterte para sa turnover ceremony ng kagawaran ng edukasyon. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Mainit na sinalubong ni Vice President Sara Duterte si incoming Department of Education Secretary Sani Angara sa turnover ceremony na ginanap ngayong araw. Sa isang simpleng seremonya, formal na pinakilala ni Vice President Duterte si Angara bilang bagong kalihim ng kagawaran. Inilibot ni Vice President Duterte si Angara sa ilang bahagi ng opisina ng DepEd upang ipakita mga pasilidad at mahahalagang lugar na kinakailangan niyang malaman. Ang pagsasali ng pwesto ay bahagi ng paghahanda para sa mga susunod na hakbang ng DepEd sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa. Sa isang maikling pahayag, ipinahayag ni VP Duterte ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Angara na pamunuan ng Department of Education at ipagpatuloy ang mga programa at proyekto na makatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pagkakatalaga kay Angara ay inaasahang magdadala ng bagong pananaw at mga inisyatibo para sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa bansa. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Brigada Eskwela 2024, marangkada na para sa mas matatag na paaralan. Para sa detalye ng balita, iyahatid ni Jezabel Bernardino. Brigada Eskwela 2024 umaarangkada na para sa mas matatag na paaralan. Sinimulan na sa buong rehiyon ng Calabarzon ang taunang Brigada Eskwela, isang pangbansang inisyatibo na naglalayong ihanda ang mga pampublikong paaralan para sa darating na pasukan. Ang Brigada Eskwela, na kilala rin bilang National Schools Maintenance Week, ay naglalayong masiguro na ang mga paaralan ay ligtas, malinis at handa sa muling pagbabalik ng mga mag-aaral. Hinimok ng Department of Education ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor na makiisa sa pagpipintura ng mga silid-aralan, pag-aayos ng mga kasangkapan, pagkumpuni ng mga dekuryente at pangkalatang paglilinis. Ang tema ngayong taon, Bayanihan para sa Matatag na Paaralan, ay nagbibigay diin sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Binigyan diin ni Kalihim ng Edukasyon Leonor Briones ang kahalagahan ng pakikilahok ng komunidad sa sistema ng edukasyon. Ang Brigada Eskwela ay isang patunay ng diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Nakakatuwa na makita ang mga magulang, guro, mag-aaral at kahit mga lokal na negosyo na nagsasama-sama upang matiyak na ang ating mga anak ay may ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa pag-aaral. Ani ni Briones sa paglulunsad ng programa. Habang nagpapatuloy ang lingguhang aktibidad, patuloy ang panawagan ng DepEd para sa karagdagang voluntaryo at donasyon. Tiniyak ng kagawaran na sinusunod ang lahat ng mga health at safety protocols upang mapanatiling ligtas ang lahat ng kalahok. Hinimok ang mga voluntaryo na magsuot ng mask, panatilihin ang social distancing at sundin ang iba pang mga preventive measures. Tatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa katapusan ng linggo, na ang pangunahing layunin ay makompleto ang lahat ng kinakailangang pagkukumpuni at paghahanda bago magsimula ang klase sa susunod na buwan. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng sama-samang pagsisikap upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon at suportadong kapaligiran sa pag-aaral ang mga mag-aaral sa Calabarzon. Para sa mga nagnanais makilahok o magbigay ng donasyon, nagbigay ang DepEd ng komprehensibong gabay sa kanilang opisyal na website na nagdedetalye ng iba't ibang paraan kung paano makakatulong ang mga individual at organisasyon sa makabuluhang layuning ito. Sa patuloy na pag-usad ng Brigada Eskwela, ito ay nagsisilbing matingkad na halimbawa
ng lakas ng espiritu ng komunidad at sama-samang pagkilos sa paghuhubog ng mas magandang kinabukasan para sa kabataang Pilipino. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naganap sa Batasang Pambansa. Para sa detalye ng balita, narito si Rhea Sanay. Sa kanyang ikatlong State of the Nation Address, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mahalagang tagumpay at hinaharap na hamon ng bansa. Sa harap ng mga mambabatas, opisyalis ng gobyerno at mga mamamayan, inilatag niya ang mga plano ng administrasyon para sa susunod na taon. Ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos ang paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Ayon sa kanya, tumaas ng 6.5% ang gross domestic product ng bansa ngayong taon na isa sa pinakamataas sa rehiyon. Ipinahayag niya na ito ay bunga ng masiglang sektor ng agrikultura, industriya at serbisyo. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagbaba ng unemployment rate sa 4.7% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Inulat niya na ang paglikha ng 1.5 milyong trabaho sa iba't ibang sektor lalo na sa mga rural na lugar. Pinalawak pa ng administrasyon ang Build program sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga bagong proyekto tulad ng mga tulay, kalsada at railway systems. Sa harap ng patuloy na banta ng pandemya, binigyan diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng healthcare system. Inulat niya ang pagdagdag ng pondo para sa mga ospital at health centers, pati na rin ang patuloy na pamamahagi ng mga bakuna at gamot laban sa COVID-19. Tinalakay din ng Pangulo ang reforma sa sektor ng edukasyon upang masiguro na ang mga kabataan ay handa sa mga hamon ng hinaharap. Kasama rito ang pagpapabuti ng kurikulum, pandaragdag ng mga silid-aralan at pagpapalakas ng online at blended learning system. Inihayag din ni Pangulong Marcos ang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Kasama rito ang modernisasyon ng sandatahang lakas, pagpapalakas ng kampanya laban sa terorismo at pagpapatupad ng mga programa para sa kapayapaan at kaayusan sa mga rehiyong apektado ng kaguluhan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan si Pangulong Marcos ng pagkakaisa at pagtutulungan mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang State of the Nation Address ngayong araw ay nagbigay diin sa mga nagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang inilatag ang mga plano at hakbangin para sa mga hinaharap. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling optimistiko ang Pangulo sa kakayahan ng bansa na magtagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Para sa Sais Patrol, Rhea Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rhea Salen. 495 na residente ng lungsod ng San Pedro naging benepisyaryo sa 29 pesos na bigas kada kilo. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Isa sa mga naging benepisyaryo ng 29 pesos na bigas per kilo sa ilalim ng Rice for All program ng Department of Agriculture ay ang 495 na mga residente mula sa lungsod ng San Pedro, Laguna noong 19 ng Hulyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa National Disability Rights Week, binigyang prioridad na makabili ng mura at abot-kayang bigas ang mga persons with disabilities, senior citizens at mga solo parent. Dinaluhan naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara ang nasabing programa kasama ang iba pang mga opisyales at kawani ng lokal na pamahalaan ng San Pedro at City Agriculture Office. Kaugnay nito, sinisiguro ni Guevara sa mga residente na kahit mura ang bigas ay maayos ang kalidad nito tulad ng sa ordinaryong bigas ngunit mayroon lamang kaunting pagkakaiba sa kulay nito. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude.
Mayor Ross Rizal nagbigay ng cash incentives sa mga BFP at PNP. Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Labis-labis ang pasasalamat ni Mayor Ross Rizal sa mga miyembro ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa kanilang dedikasyon at partisipasyon para sa kanilang komunidad. Kaya bilang kapalit, nagbigay si Mayor Ross Rizal ng cash incentives para sa mga part ng PNP at BFP. Kaugnay nito, iginawa din ang Certificate of Commendation sa mga PNP personnel na matagumpay na nakahuli ng mga most wanted individuals. Isang patunay na kanilang husay at determinasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Para naman sa BFP, nagbigay ang city government ng logistics equipment upang mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo sa paglaban ng sunog at sa pagresponde sa mga sakuna. Iginiit pa ni Mayor Ross Rizal ang kanyang pasasalamat sa paglilingkod at pagserbisyo sa kanilang komunidad at asahan na patuloy nilang susuportahan ng tagapagbantay ng kapayapaan at kaligtasan. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Mahigit 1,000 nagkarlangin dinagsa ang Vita Cares Caravan sa Nagkarlan. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, dinagsa ng mahigit 1,000 mga nagkarlangin mula sa District 4 ang ikatlong wave ng serbisyong gobyerno ilapit sa tao, the Vita Cares Caravan noong ika-17 ng Hulyo sa Sinipian Elementary School sa Barangay Sinipian, Nagkarlan, Laguna. Maraming nagkarlangin ang natuwa at tumangkilik sa serbisyong hatid ng pamahalang bayan at laking pasasalamat ni Punong Bayan Arkin Elmore Bitangcol Vita kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya kasama na rin ang mga samahan sa mga kababayang pumunta. Kaugnay nito, ang caravan na ito ay programa ni Punong Bayan Elmore Vita kung saan naglalapit ng mga pangunahing serbisyo na dapat natatanggap at nakakamit ng kanyang mga kababayan sa Nagkarlan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Balitang panahon naman tayo. 2 low pressure area malapit sa Pilipinas, lumakas at naging tropical depression ayon sa Pag-asa. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Itinalaga ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na ang 2 low pressure area sa loob ng Philippine Area Responsibility ay naging tropical depressions nitong ika-19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Huling namataan si Butchoy sa layong 535 km kanluran ng Tanawan City, Batangas na kumikilos sa Pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Taglay nito, ang lakas na hanging aabot sa 55 km per hour, malapit sa gitna at pabugso-bugsong aabot sa 70 km per hour. Kaugnay nito, hindi direktang makakaapekto sa bansa sa loob ng susunod na 3 araw, ngunit maaaring palakasin ng habagat na maaaring magdulot na katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sinabi ng Pag-asa na inaasahang gagalaw si Butchoy sa west-northwest na direksyon hanggang Linggo. Maaari itong lumabas sa Philippine of Area Responsibility sa loob ng susunod na 22 oras. Samantala, inaasahan naman ng Pag-asa na si Karina ay kikilos sa east-northeast na direksyon hanggang Linggo, pagkatapos ay magpapababa ng bilis habang lumiliko sa direksyong north-northwest sa Lunes. Ito ay pangkalahatan ay magkakaroon ng pangunahing landas sa labas na Pampang sa susunod na 5 araw at mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ng Pag-asa na ang tropical cyclone ay malamang na lumakas pa sa mas mabilis na kalaunan ay umabot sa kategorya ng bagyo sa Martes. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi.
Maraming salamat, Cedric Sanji. Libo-libong pasahero sa NAIA naantala ang pag-alis dahil sa global IT outage. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Jezabel Bernardino. Libo-libong pasahero sa NAIA naantala ang alis dahil sa global IT outage. Libo-libong manlalakbay ang na-stranded habang 45 na flights naman sa Ninoy Aquino International Airport ang kinansela dahil sa global IT system outage na pumipigil sa mga flight operations ng mga lokal at dayuhang airline noong ika-20 ng Hulyo. Kaugnay nito, malaki naman ang naging epekto ng pagkagambala ng CrowdStrike system sa check-in, booking at flight operations. Kung kaya't diniklara ng Manila International Airport Authority na ang mga flight na pinapatakbo ng Cebu Pacific, Cebgo, AirAsia at United Airlines ay nakansela. Ang patuloy na pagkawala ng IT sa buong mundo ay patuloy na inoobserbahan ng National Computer Emergency Response Team at ng Department of Information and Communication Technology Cybersecurity Bureau. Samantala, bagamat unti-unting bumabalik sa normal ang mga operasyon sa paliparan, binanggit ng CAAP na ang mga standard traveler na nangangailangan ay binibigyan pa rin ng tulong, pagkain at malasakit kits. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Ayan, pagbati po sa ating mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo sa inyong 110th founding anniversary. Gayon rin po, sa paparating naman pong buwan ng Agosto, ang Royal Cable po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng ating buwan ng wika. Pagbati rin po sa ating mga kababayan mula sa bayan ng Kabinti sa kanilang pagdiriwang ng kanilang taunang Sambalilo Festival. Maraming salamat po sa lahat ng manonood at sumusubaybay sa ating programang sa Ispatrol. Tuloy-tuloy po kami sa paghahatid sa inyo ng mga balita sa ating rehiyon. Ito pa rin po ang sa Ispatrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya. Ang kasandigan nyo ipagsabi. Sa second quarter, Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya. Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi.